Kilala ko po si kapatid na Daniel. Alam ko ang kanyang puso. Alam ko ang kanyang diwa sa gawain. Subalit ang akin pong tiwala ay ang Diyos. Kung sakaling ako'y mawawala, naniniwala akong bibigyan siya ng Diyos ng karunungan, ng tatag ng loob, para maakay ang bayan ng Diyos na ito. Nung sabihin ko at ilagay ko na pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan si kapatid na Daniel, pinag-isipan ko yon. Tinignan ko, kinilala ko ang mga MIC, tinignan ko ang record nila lahat, tinignan ko ang mga KNP. Hindi naman sila masasamang tao, pero ang masasabi ko, yung kakayahang na kay kapatid na Daniel at yung diwa ng pagmamalasakit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, na si kapatid na Daniel ang katulong ko nag-iisip kung paano lalo pang maipapalaganap. Siya nag-umpisa nagsabi sa akin ng mga Bible exposition. Siya rin ang nagtatag ng unang Bible exposition sa Metro Manila hanggang sa tumuloy-tuloy na. Siya rin ang kinasangkapan ng Diyos para matatag yung MMC. Siya rin ang kinasangkapan ng Diyos sa pagkakaroon ng kwat. Siya rin ang kasangkapan ng Diyos sa pagkakaroon ng television natin. Kasangkapan siya ng Diyos doon. Nakita ko na nakikapatid na Daniel yung quality ni Timoteo na naglilingkod na kasama ni Pablo parang anak sa kanyang ama sa ikasusulong at ikalalaganap ng Ebanghelyo. Yang mga nagsasalitang yan, Sis Luz, laban sa kapatid na Daniel, hindi nag-iisip yan ng magandang pag-iisip. Kalaban ko yung mga yan, kahit sino pa yan. Sinasabi ko sa inyo, kalaban ko yung mga yan. Kahit sino pa, manggagawa, miyembro, kamag-anak ko, kung sino man, na nagsasalita laban kay kapatid na Daniel, kalaban ko yan. Yung mga hindi makatanggap sa akin, hindi matanggap si kapatid na Daniel eh. Naaawa naman ako sa kanya. At hindi ako naniniwalang tinatanggap niya rin ako. Bakit? Kung tinatanggap mo ako, dapat tinatanggap mo si kapatid na Daniel. Kasi, kalaban mo rin ako. Ayaw mo lang umamin. Hindi ka naniniwala sa akin. May hula sa Biblia para kay kapatid na Daniel. Ano po yung hula? Ayun. Ang kanilang taga-akay magiging isa sa kanila. Hindi naman galing si kapatid na Daniel sa kahit aling iglesia eh. Dito siya ipinanganak eh. Amen. Opo. Ang kanilang puno magiging isa sa kanila. Ako naman, hindi rin naman ako galing kahit aninong iglesia eh. Dito rin ako pinanganak sa iglesyang ito eh. Ewan ko kung meron pa sa inyong may duda o baka ayaw nyo kay kapatid na Daniel, bahala kayo. No? May hula para sa kanya sa Biblia. May papapansin pa ako sa iyo, Brad Josel. Kayo naman nila, Brad Sani, saksi naman kayo eh, no? Yung isang salita ni Pablo kay Timoteo, isipin mo ang mga bagay na sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Hindi naman kami nagkakausap ni kapatid na Daniel, pero kayo naman ang saksi. Kay kapatid na Daniel, may mga binubuksan ng Diyos na kayo ang nagsasabi sa akin, halos magkasabay, hindi pa kami nagkakausap, di ko pa tinuturo, magkasabay kami na narinig nyo sa kanya, narinig nyo sa akin. Di ba ganon, ano, kapatid na Joseph? Totoo po yan, Rodeli. Sabi nga namin, magka-frequency at saka halos sabay po eh. Magkaibang lugar kayo, magkaiba ang kausap ninyo. Pero yung pong sinasabi niyo dun sa kausap niyo, at saka yung dito naman sa sinasabi ni Brad Daniel po, dito sa mga kausap niya, halos simultaneous po yan na magkaibang lugar kayo. Pareho po, Brad Eli. Pareho po ng sinasabi. Huwag kayong mag-develop ng espiritu na laban kayo kay kapatid na Daniel. Alam nyo, meron pa nagsasabi, mas maliwanag ika ang magpaliwanag si kapatid na Eli. Kasi buhay pa ako. Pag namatay ako, yung nararanasan yung liwanag, malilipat kay kapatid na Daniel yon. Kaya, halimbawa, ngayon, hindi mo marinig kay kapatid na Daniel, yung gusto mong marinig na gaya na narinig mo sa akin, maghintay ka, pagpatay na ako. Pag namatay ako,
Yung nasa akin lilipat dyan, maniwala ka. O, kaya yun ang pag-asa ko eh.